Battle Teammates 2025 marked one of the most historic years sa Philippine sports. Not only sa ating athletes na nagwagi sa international stage, kundi dahil tayo mismo ang naging host nation ng ilang pinakamalaking sporting events sa rehiyon. Ngayong year-end special ng PTV Sports, pag-usapan natin ang performance, policies at higit sa lahat ang malawakang hosting duties ng Pilipinas ngayong 2025, mga pagkakataong nagbigay ng bagong momentum sa ating sports tourism at nagpataas ng international reputation ng bansa. Makakasama natin ngayong araw ang chairperson ng Philippine Sports Commission, Patrick Pato Gregorio, at ang president ng Philippine Olympic Committee, Abraham Bambol Tolentino. Ako si Daniela Sanggalang at ito po ang isang oras na espesyal na handog ng PTV Sports. Araw po, Chairperson Patrick Pato Gregorio. Kamusta po kayo? Mabuti. Thank you. Thank you for guesting me. Chair, hindi po may kakaila na sa ilang buwan po nating panunungkulan, ang dami na po agad na pagbabago sa PSC. Paano natin ma-summarize po yung transformation ng PSC ngayong 2025? Oh, yeah. Maraming salamat dun sa observation na yon. Simple lang, tatlo lang. Tatlong aspeto lang. Athletes welfare, kapakanan ng atleta, anong nabigay natin sa kanila in terms of, simple rin lang, on-time allowances, additional incentives, better uniforms, better bags for when they travel, yung merong Maya Visa card para hindi sila ninenervyos when they travel na wala silang card, na pwede rin gamitin na yung pera nila ron may interest. Nandiyan din yung PAL, mileage, yung free rebooking, tsaka libre ang sports equipment, tsaka identified sila as a national athlete. Bagong coaster, padating na yung bagong bus, bagong dorm. Yun, athletes welfare yun. Diba? Yan, katulong natin dyan si Presidente, tsaka si First Lady. Siyempre, katandem natin dyan yung Philippine Olympic Committee at yung mga NSAs. Second is yung facilities management, yung upgrading ng track and field sa Baguio. Tagal-tagal na nun, crack na. Lydia De Vega pa yata ang tumatakbo ron. Ngayon, nire-renovate na natin. Tatapos yan by March-April 2026. Nire-renovate din natin yung kaka-renovate lang rin nung gym sa Phil Sports. Kaka-renovate rin lang ng Phil Sports Arena for futsal. Yung dito naman sa Rizal, isisimulan na natin yung tennis renovation para ma-welcome natin yung WTA 125 sa January. Alex Ayala. Tapos susunod na natin na in cooperation with PFF, football, yung football field, with the baseball, with the Philippine baseball. So, yan yung facilities management. Pagdating naman sa sports tourism programs, yung hosting natin. Di ba? Yung volleyball, futsal, surfing, gymnastics. Ang dami pang kasunod next year. Surfing uli sa Siargao. Meron pang Asian Athletics sa 2027. Basketball, sepak takraw, wushu, marami rin. Golf, gagawin rin natin yan sa 2026. So, marami. Everybody's excited. And if you ask me how we can all of a sudden do this right away, it is because PSC just enables all the stakeholders. Hindi naman porket ang daming ginagawa, PSC lahat yan. Hindi. We work hand in hand with POC, we work hand in hand with the NSAs, we work hand in hand with DepEd, we work hand in hand with CHESA and the local government units. Kaya madaming nangyayari. Yun ang role namin sa PSC, enabler. Okay, so sa next year po, 2026, madaming na agad na nakapila. Sa January, February pa lang, yung Alex Ayala WTA, and then February 5, 2 to 5 is the Asian Circuit Golf na gagawin sa Wakwak. Sunod-sunod na yan.
of course, aside yan sa mga national championships na gagawin natin per sport. Yung national championship for basketball, national championship for volleyball, national championship for boxing, national championship for wrestling, national championship for sepak takraw. Eh kung may 84 tayong NSA sa Pilipinas, kalahati lang ang gumawa ng national championship. Eh di 40 national championships na yon. Meron pang palaro pa bansa sa March. Meron na namang Batang Pinoy sa October. See, na-memorize ko na nga eh. Parang buwan-buwan meron eh. Di ba? Pero sabay-sabay lahat yon. By January, simula na rin yung pag-upgrade ng canteen ng mga atleta sa Rizal, sa PhilSports, sa Baguio. Di ba? Meron na tayong kinuhang chef, si Billy King. Si Billy King ay isang renowned Irish chef na 40 years na sa Manila. Siya ang nagsimula ng Les Soufflés sa Pilipinas. Bago na rin yung food ng mga atletang yan. So, excited sila. Siyempre, dapat ang kapalit niyan, ginto, di ba? Opo. But kidding aside, gusto ko lang talagang ma-encourage sila. Kasi daming tumutulong. Alam mo, galing ako sa Kongreso, galing ako sa Senado. Ang mga tanong sa akin kung paano nila matutulungan yung atleta, kung paano nila malalagyan ng dagdag na budget para sa Philippine sports. Kasi nakikita ng mga congressman at senador natin, at kitang-kita at suporta ni Presidente Marcos at ni First Lady, eh talagang ang ganda naman ang nangyayari sa sports. Good news naman ang binibigay natin sa mga atleta. In exchange, yung mga atleta, binibigyan rin tayo ng good news. So, sige, tuloy natin ito, di ba? Siguro, sir, balikan natin yun sa facilities. Gaano ba ka-importante na na-revamp po yung mga major facilities natin like PhilSports Complex at dito po sa Rizal Memorial? Ay, very, very important kasi luma na eh. No? Luma na yung mga facilities natin. Pero ngayon, pumunta ka sa PhilSports, tingnan mo yung dormitory, may 208 beds. Napakaganda. Pumunta ka sa, may museum pa tayo, may mga meeting rooms pa tayo. Pumunta ka sa PhilSports sa dating Ultra Arena. Hindi mo makikita. Parang wala ka sa Pilipinas, parang ka nasa futsal FIFA abroad. Hindi ba? Kayang-kaya eh. Alam mo, bigyan lang natin, pagtuunan lang natin ng pansin, gawin lang natin ng mabilis. Kaya naman eh. We do not have to dilly-dally eh. Dito sa Rizal, by first quarter of next year, nandiyan na yung PSC house ko. Yung lumang PNB building dyan, sa tabi ng track and field oval, is nandiyan na yung opisina ng PSC para meron ng hospitality area para pag binisita tayo ng mga ambassador, binisita tayo ng mga international federations, pag binisita tayo ng mga delegates from abroad, meron na tayong pang-welcome sa kanila. So all of that is a reflection of, 'di ba, yung governance, and all of that is a reflection na wow, ang Philippine sports ay umaangat. And all of that, ang resulta niyan is performance, 'di ba? And yung pakiramdam ng mga tao na ang saya naman ng sports, ang swerte naman ng mga atleta natin. Yun lang. Alam mo, yun lang marinig ko, happy na ako eh. Na happy yung mga atleta, they post yung mga bago nilang bag, they post yung mga bago nilang uniforms, pinagyayabang nila, pag nag-parade sila, high spirit sila. Talagang pag winagayway nila yung Philippine flag, talagang wagayway na very proud. Eh, yun pa lang, we've done our jobs, di ba, sa Philippine Sports Commission. Alam niyo po, Chair, hindi lang mga atleta talaga yung nakapansin, pati po yung mga non-athletes. Kasi speaking po dun sa may Ultra and dyan po sa may Rizal, talagang binukas po natin sa publiko para ma-promote natin yung healthy lifestyle. Yes. Opo. Gaano ka-importante yun, Chair? And also, paano din natin masiguro din yung safety measures? Well, very important yon kasi healthy citizenry eh. Alam mo, kasama sa mandate ng Philippine Sports Commission yon. Not too many people know this. Hindi lang naman pag-alaga sa atleta ang role ng Philippine Sports Commission. Nakasaad yan sa batas. Philippine Sports Commission work closely with DepEd para sa mga schools, para sports. Ayan, itong suot ko nga to. Ito ang uniforme ng mga high school students na pumunta sa Brunei for the ASEAN School Games. Na number 4 sila. Simula nung sumali tayo dyan, 7th place, 6th place ang ranking natin. Kung nagbigay lang tayo ng bagong uniforme, 4th place na. Siguro next year, 3rd place na. Di ba? Yun yung, proud na sila eh, di ba? So,
Sa akin lahat yan, healthy citizenry, yung mga students, active lifestyle, hindi na sa kwarto lang at nag-PlayStation lang o kung ano-anong ginagawang gadget, di ba? So, pinupaspasan natin yan. That's why, even sa mga donation ng balls, yung mga balls na binibigay ng PSC, Yes po. you know, the balls that we donate now, these are not ordinary balls. The futsal, the volleyball, the basketball, equipment that we donate, these are the official equipment of FIBA, official equipment of FIVB volleyball, official balls of FIFA. Why? Kasi kung i-donate mo, bigay mo yung tama. Hindi yung kung saan binili, kung magkano lang binili. Kasi para makatipid, no? Hindi ganoon yun eh. Hindi ba? Para gusto mong maging magaling ang atleta mo, bigyan mo ng tamang equipment, bigyan mo ng tamang bola. Inspire mo sila. Hindi ba? Hindi yung pag tinadyakan mo yung bola sa football, oblong na. Hindi yung pag drinibble mo, oblong na. No. So what are we doing now? What we're doing is we're giving away in Visayas, in Mindanao, in Luzon, very nice quality balls. And they're very proud of that. Iniingatan nila yon. Alright. Ngayon nga po, Chair, ang dami pong nagpo-post, yung maleta sa SEA Games. Ang dami pong nagpo-post ngayon ng mga atleta na pinapakita po nila anong laman nun. And yung mga manonood, wow, ang sarap pala maging atletang Pilipino. Ganun po yung mga alam mo, sinasabi ano nila. yan eh, matagal na ako sa sports. Diba? Nag-sec-gen ako ng basketball, nag-sec-gen ako ng boxing, nag-presidente ako ng rowing. And alam ko yung pakiramdam kung maganda yung binigay mo. Sila mismo magpo-post, hindi nila kinakahiya. Di ba? So, yung mga bags na yan, yung mga uniform na yan, talagang nag-usap kami ni President Bambol Tolentino ng POC dyan. Yan talagang gandahan na natin. Yung mga bags na yun, innovator bags yun, made in Japan yun. Hindi basta-basta yun. Hindi ba? Ngayon, pag inuwi mo yun sa bahay mo, atleta ka, hihiramin pa ng nanay at tatay mo yun. Hindi ba? Kasi talagang very proud. So, yeah, natutuwa ko. Kasi today, minonitor ko rin lahat ng mga posts, minonitor ko rin lahat ng pasasalamat, and talagang high spirits lahat kasi hindi sila nakapaniwala. Ang ganda-ganda pala ng mga binigay ng PSC at POC. Opo. Ngayon naman, Chair, in terms of welfare ng mga atleta, ano yung pinakamalaking programa ng PSC ngayon 2025? Well, 2025 is 3 days after I was appointed. Nag-increase kagad ako ng 5,000 pesos per athlete. That is and coaches. That is 60,000 per year. Napakalaking bagay noon kasi marami tayong mga atleta, below minimum pa ang allowance. Pinull out mo sa probinsya, dadalhin mo rito, hindi na nakapag-aral. Tapos, hindi mo pa bibigyan ng sapat na allowance, kawawa naman. Kaya binigyan kagad natin ng 5,000 pesos across the board. All athletes, all coaches. Ito, kamakailan nung nag-send off tayo, di ba? Binigyan natin ng additional 6,000 pesos allowance yung mga SEA Games participants. So kung ano yung allowance na natatanggap nila in the past SEA Games, plus 6,000 pesos. At lahat ng atleta at coaches, kahit wala sa SEA Games, basta national athlete ka, binigyan natin ng 18,000. So yung pumunta sa SEA Games, 24,000 yon. Yung hindi nagpunta sa SEA Games, 18,000 yon. Christmas gift yon ng pamahalaan. Christmas gift yon ng gobyerno, ni Pangulo at ng PSC sa mga atleta. So, maganda na yung jacket, maganda yung bag, maganda yung sapatos, maganda yung uniforme, maganda yung coaster, maganda yung allowance, palagay ko naman. Madaming ginto yan. Opo. Yun na nga, Chair eh. Sa tingin ba natin makaka-apekto naman sa performance nila? Ako, sa tagal ko sa sports, ganun lang naman i-motivate ang mga atleta. Sa tagal ko sa sports, wala namang hinihinging imposible yan. Hindi ba? Ano lang yan? Tender loving care lang yan. Special attention, pag-aruga. Di ba? Ang pag-alaga sa atleta, parang pag-alaga sa anak. Di ba? Higit pa. Di ba? Kung kaya nga nating mag-alaga ng mga cute na aso di ba? Cute na pusa, di ba? Usong-uso ngayon sa buong mundo yan, di ba? Sinasakay pa sa eroplano, katabi mo pa Sa pagtulog mo, katabi mo pa That is the mindset that we have in PSC. Talagang tender loving care yung mga atleta sa atin. Yan lang ang role namin dito. Kung hindi pa namin nagawa yan, hindi ko na alam why do we exist. But when people talk about it, when people say, ang galing naman ng PSC, ang galing naman ng POC, ang galing naman ng mga projects ni Pangulo, nakakataba ng puso, di ba? And
people see na yung binibigay sa aming funding ay nagagamit ng tama at nagagamit ng tama sa lalong madaling panahon. Di ba? So yan ang mga nagagawa natin dito sa Philippine Sports Commission. How about naman, Chair, sa mga para-athletes naman natin? Kamusta po yung mga programa ng PSC? Ay, sa akin, ang atleta, iisa lang sa akin yan. Whether atletang galing sa POC or galing sa para, pareho. Ngayon, pinupush natin yung batas kung anong matatanggap ng gold medalist ng Nicolo Yulo, gano'n rin na matatanggap na gold medalist ng mga para. Hinihintay ko na lang yung arrival ng low deck bus natin. Yung low deck bus, hindi ka na aakyat sa stairs. Isang hakbang lang, nandoon ka na. Tapos bababa, kung wheelchair ka, aakyat. O in-order na rin natin yon para sa para yon. Tapos ngayon, lahat ng kung anong uniforme at kung ano, gano'n rin sa para. Walang pinagkaiba. Oo. Pag sinabi nating atletang Pilipino, walang distinction yan. Iisa lang yan. Philippine flag lang yan. So, we take care of them in the same way. Whether you are a youth athlete or an elite athlete, pareho lang yan. So, then makikita mo, they will perform well. Ngayon naman, Chair, gano'n naman po kalawak ang grassroots program ng PSC ngayon 2025? Ay, talagang pinupush ko yan, 2025 hanggang 2026 hanggang 2027. It is the creation, di ba? Together with the LGUs, together with the NSAs, yung regional training centers. Di ba? Why? For the longest time, 35 years of PSC. Bakit ang training natin nasa Rizal lang? PhilSports lang, Baguio lang. You know, if you go to Baguio, you will see there 10, 15 young boxers and coaches. Pag tinanong mo sila 15 years old, 14 years old, taga saan ka? Lahat taga Mindanao Anong ginagawa nila sa Baguio? You pull them out at age 14, 15, bring them to Baguio, they don't see their family, hindi na nakapag-aral, iba ang lengguwahe, iba lahat. And then you expect them to focus, something is wrong. It is now our role in PSC, together with the local government units. Katulad niyan, yung bubuksan natin na Bukidnon Training Center for boxing. So lahat ng taga Mindanao, kung may 10 akong taga Mindanao sa Baguio, pag binuksan ko yung Regional Training Center sa Bukidnon, after 1 year, 100 na yan sila. Kasi yung kapitbahay, yung kamag-anak, ako na rin. We opened the Regional Training Center for Archery in Candon. Would you believe Candon, Ilocos Sur has a training facility for archery? We will open gymnastics training facility in the Visayas and Mindanao. We are rushing the track and field oval and the swimming pool in UP Davao. Where, kumbaga ba, we want to tell LGUs, you can adopt a sport. Huwag na po nating isipin ay magpapatayo ako ng stadium, 10,000 seats na basketball court, swimming pool, track and field oval, football. Hindi na huuso yan. Napakamahal, napakatagal gawin. Identify a sport, build a facility for that sport. PSC comes in and will tell you, yan ay regional training center for this gymnastics, for example, or for weightlifting in a particular area. And then we identify the youth playing in that area. One day, when they're really good, saka natin sila hatakin sa national elite team. That is the process. Are we expecting po ba na marami pa tayong next year na maaabangan po tayong training facilities sa iba't ibang probinsya? Yes. I will make sure that we will build more regional training facilities. I will make sure of that. Sabi ko nga, 3 lang yan Kaya pag ni-recap mo ako, pag binigyan mo kami ng scorecard sa Philippine Sports Commission, inalagaan ba namin ang atleta? Tinatag ba namin yung bagong mga facilities para sa regional training centers at pinaganda ba namin itong Rizal PhilSports at Baguio? At nag-promote ba natin ang sports as an economic as an economic tool para makatulong sa bayan, 'di ba? Through hostings. Yan lang ang pag-grade sa akin. But maraming sangayan, So ngayon, as we speak, by next week, end of December, I will sign a memorandum of agreement with BCDA because we're putting up a new facility in Baguio. Kasi walang sports facility sa Baguio Pero ang galing nila sa sports. Lagi silang number 1 or number 2 sa Batang Pinoy. Pero pag pumunta ka sa Northern Luzon, walang facility sa Baguio. And if you look at the history of the Philippines, ang pinakamagagaling na
mga runners natin, pinakamagagaling na combat artist, nasa Baguio, sa Cordillera. Baguio as the base, but it is more of the Cordillera region. So, there is always a beautiful story. There's always a beautiful sport per region. Meron silang minamahal na sport. You go to Zamboanga now, ilan ang weightlifters? 200? 300? Because of Fidelity. Diba? You go to Mindanao, you'll be surprised, lampas 5,000 ang nagsisipak takraw. Di ba? So, 5,000? yeah, madami. Nung batang Pinoy, ang sepak takraw, halos ang tagal-tagal matapos yan. Kasi punong-puno yung schedule kasi nagsisipak takraw. But we don't realize it. But now we know that it is the right thing to do. Ngayon naman po, Chair, ang dami nating mga local tournaments na dito po ginanap. Pero Pilipinas din po yung nag-host ng mga major tournaments tulad nga po ng FIVB, gymnastics, futsal. Paano po yung pinaghandaan ng PSC at ano din yung natutunan natin? Mga improvements para sa mga next na international tournaments. Dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin that pag nag-host po tayo ng international tournaments, 3 po ang benepisyo niya. 3. Unang-una, nabibigyan natin ng opportunity yung mga atleta natin na lumaban sa mga magagaling from all over the world in front of their kababayans. Dito. Pangalawa, yung mga bata na nanunood, pamilyang nanunood, yung mga fans na nanunood, sasabihin ng bata, paglaki ko, ganyan rin ako. Di ba? Pangatlo, yung economic activity. Alam mo ang maganda sa sports tourism that people don't realize. Pag nag-imbita ka ng ordinaryong turista sa Pilipinas, swerte na 3 gabi dyan. Tapos magne-negotiate pa yan, saan ako titirang hotel, saan ako kakain, anong mura dyan. 3 araw lang siya, bakasyonista. Sa sports, 2 linggo eh. Sa sports, 10 araw. Kasama pa yung tatay, nanay, lolo, kapitbahay, uncle, auntie. Isang atleta ang dala, isang barangay. So if you have 36 countries or 32 countries competing, ang focus nila is to win. Pero pag pinost nila sa SOCMED nila, I'm in the Philippines. Look at this, I'm in Mall of Asia. Look at this, I'm in Cebu. Look at this, I'm in Davao. That benefits tourism, di ba? Yun yung benepisyo ng sports at tourism. Why? Like what Chairman Pato always says, the biggest tourism events are sports events. Di ba? Olympics, FIFA, football, Formula 1. Sige nga, golf. Bigyan mo nga ako ng event na mas tatalo sa sports pagdating sa turismo. Then you realize, nga, no? Ay, puno yung hotel. Punta tayo ngayon dyan sa Ortigas, futsal. Puno lahat ng hotel. Nung nandyan yung gymnastics, yung mga dyan sa Newport, puno lahat ng hotel. Pag tiningnan mo tiningnan mo yung crowd, naglalaro yung Poland. Siguro mga 30-40 taga-Poland nandyan. Do they stay for 3 days? No. They stay habang naglalaro yung kupunan nila. That is the benefit. At alam namin yan na dyan ang magandang positioning ng Philippine Sports Commission, Department of Tourism, sa mga ganyang sports tourism events. May mga dapat pa po bang i-improve sa pag-host ng mga international tournaments? The hosting is never perfect. But do we have the team, expertise ng team natin? Yes. Sanay na tayo dyan. Meron tayong task force, that was why we created the National Sports Tourism Interagency Committee. AO38 ni Pangulong Marcos. Ang sinasabi niya, DOT, CHEZA, DILG, DBM, PAGCOR, PSC, work together. Organize ourselves so that we can host all of this na efficient, host all of this na walang nasasayang na pera, and host all of this na mapopromote natin ng husto yung bayan natin. So, ano yun? Yun yung committee na tinatag ni Pangulong Marcos at ang chairman niya ng Philippine Sports Commission. Paano pinaghahandaan ng PSC ang 2026 Asian Games, SEA Games, pati po yung mga Olympic qualifying event for next year? Ano yan? Give them all the training. Itong ginastos natin para sa kupunan sa SEA Games, sinasabi nila, ba't ang dami-dami? Anong pananaw namin dyan ni President Bambol? We give all these young athletes the opportunity to compete. If you do not give them an opportunity to compete sa Southeast Asian level, when will they ever compete? Saan pa sila sasali? Di ba? Paano sila makakalaban sa Southeast, sa Asian Games?
kung hindi mo sila pinalaban dito. Di ba? Kaya ngayon pa lang, yung ASEAN yung school games, Southeast Asian Games, bababa pa natin yon, palarong pambansa, Batang Pinoy, tapos Southeast Asian Games, Olympics. Pagdating yan sa Olympics, pansinin mo, pag nag-gymnastics si Kaloyulo, every time he performs, nilayakap niya na yung mga kalaban niya, di ba? Kasi magkakaibigan na sila. Pagkaibigan mo na yan, hindi ka na matatakot dyan. Yung salita sa Tagalog, hindi ka na maduduro. Hindi ka na maninervyusin na magaling to. Magaling tong taga-Spain, magaling tong taga-Israel, magaling tong Hindi na. Kaibigan ko yan eh. Lagi kami nagkikita niyan. Lagi kami naglalaban yan. That is the exposure we want to give our athletes. Palabanin mo ng palabanin. Hindi ninervyusin yan. Then, gagamitin yan, puso ng Pilipino. Lalaban at lalaban yan. So, yan ang preparation natin for the SEA Games, ang preparation natin for the Asian Games, preparation natin for the Olympics. If you ask me, Chairman Pato, ako ba, ang gusto ko ba, talagang magkamit ng napakaraming medalya sa Southeast Asian Games? Eh, sino bang may ayaw nun? Pero at the end of the day, happy ba ako na yung mga batlang atleta dinala natin sa Bangkok to compete for the first time? Diyan, very happy ako. Hindi ko bibilangan ng medalya yan. Bibilangan ko yan ng exposure. Because one day, they will compete again and again and again, and they will start winning. And when they start winning, hindi mo na, for so many years, hindi mo na tatalunin yan. Sa Olympics po, Chair, nung 2020 Tokyo, nakaisang medalya po tayo, gold. And dito naman sa 2024 Paris, 2 gold. Paano natin masusustain yung momentum ng achievement ng mga atleta? Hindi, alagaan lang natin yung mga atleta natin. They're there. They're all over. Hindi ba? After Hidilyn, meron na, dyan na si Ando. Hindi ba? Ano na yan? Medal potential na yan. Yes. Si Ian De Los Santos, World Junior Record Holder sa weightlifting. Nandiyan na yan. Hindi ba? Sa gymnastics, nandiyan na yung Eldrew Yulo. Can you imagine Eldrew and Kaloy competing in Los Angeles? Di ba? Nandiyan si Alex Ayala. Di ba? They're all there. They're all there. Lahat ng sport. Pag NSA ka, that is your pinaka-simplest ambition. That is your simplest goal. To send my athlete in the Olympics. You know, when I was president of rowing, yung one term ko as president before I was appointed, for 20 years, wala tayong rowing athlete sa Olympics. The last time was in Sydney in year 2000. Pero talagang finocus namin yon. So, noong 2020, pinadala natin si Chris Nievares sa Tokyo. Noong 2024, nandiyan si Joanny Delgaco, na ngayon top 20 in the world. Napakahirap na sport niyan. Napaka-komplikadong sport niyan. Pero nagtuloy-tuloy na yung Olympia. Now, we're focusing on archery. We have the best Korean coach, archery coach, ng Korea. Nandiyan na. Kinuha na natin. Si Coach Ryu, RYU. She's the best coach. Kumbaga ba sa basketball, siya si Eric Spoelstra. Siya ang best coach sa Korea. Nandiyan na. Ang tinuturuan, 1,000 kids ng archery. So that is the program. Alam mo, sports is not rocket science. Sports is a straight line. Kung paano parang archery lang yan, i-bullseye mo lang yan, mananalo tayo. So, bigyan mo ng exposure, bigyan mo sila ng kaligayahan, bigyan mo sila ng acceptance, bigyan mo sila ng right nutrition, training. The Filipino athlete will win. I'm sure of that. Chair Pato, ano pa ba yung mga vision natin for Philippine sports sa 2026? And ano po yung legacy ang gusto po nating iwan sa PSC? Ako, ang legacy yan is when they see PSC, they see kumbaga ba sa marketing, it is a respected government agency. It is one of the best, if not the best, government agency in the Philippines. And alam ng mga tao na ang PSC, yan ay PSC, Philippine Sports Commission, na tumutulong sa lahat ng atleta at lahat ng gustong maging atleta ng Pilipinas. Yan ang nagbibigay ng pangarap sa mga bata. Yan ang nagbibigay ng pangarap sa mga magulang. Pag nagawa ko yan, at nagawa namin yan sa PSC ko, nagawa namin yan ng mga commissioners ko, yan ang legacy namin. Yes, you count the number of medals. Yes, you count the number of gold medals.
But you also have to consider the lives we touch, the dreams we create, di ba? Yung ambisyon ng isang atleta para makatulong kay mama, kay papa, sa pamilya, para bayan. Yan, hindi mo mako-compute yan. Pero kung magagawa natin yan, then yan ang Philippine Sports, di ba? Yan ang PSC. Ito pong PTV Sports Network, yung show po namin. Kakadiwang lang po namin ng 1-year anniversary. Oh, happy anniversary! Opo, yun na nga po. Sir, baka pwede pong, ano po masabi nyo na naka 1 year na po kami. And dito naman po sa show namin, wala din naman po kaming ibang showcase, kundi mga atleta. Ang suporta niyan sa Philippine Sports, grabe. Di ba? Napakalalim, ang dami ng kwento ng buhay, kwento ng atleta, kwento ng mga atletang noon bata pa, ngayon nag-retire na, kwento ng atleta ngayon ay bata pa na nanalo para sa Pilipinas. That is PTV Sports and PTV4. So ako, suporta ako dyan. Suporta ang Philippine Sports Commission sa inyo kasi you spread the good news. Ang PTV4 good news yan. Ayos ba yan? Yes po.